Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende. So, kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ayusin ko lang to sandali ah. So, game. Magsimula na tayo. Anong meron? Chariot, Three of Swords. Ito, Anchor. Ito. Clover. So, inisip ko, saan ang galing to? Bakit ano? Three of Swords. Ang ganda naman to. Itong dulo. Ano kaya nangyari sa mga to? Kasi heartbreak ang iba sa inyo. Saan nang galing? Dalawa yung naisip ko eh. Commitment kasi to. So, saan ba papasok yung commitment? Diba parang nakakontrata ka na. Pag nakakontrata ka, ano iisipin mo? Marriage. Diba? May wedding certificate or work na nakakontrata ka doon sa trabaho mo. And nangyari, Chariot. Ano kasi to eh. Pwede rin may kinalaman sa controlling. Masyadong may kinalaman sa discipline. So, kung ka-rear, strict. Masyadong strict yung boss or ka-workmate. Yun ang manaisip ko pag ano. Control. Ayun, strict. Or mahirap pakisamahan siguro. Yung boss or ka-workmate. Or may power trip, power struggle na pwedeng mangyari. May mga boss kasing ganun, namamahiya or nang titrip. So yun, ganun maring cause ng heartbreak dito, maring bullying. Ngayon, kung sabihin nating kasal, dun papasok yung control, diba? The possessiveness, yung partner masyadong obsessed sa kanya, nakakasakal yung relasyon, wala ka ng freedom, in short. So, dun papasok sa kasal. Hindi naman necessarily sasama dito yung relasyon. Yung relasyon lang. So, again, specific tayo. Dun tayo papasok sa kasal lang. Okay, kasal or trabaho. So, kung dito tumama sa inyo, hindi naman kayo kasal or wala kayong trabaho, edi dun tatama sa kakilala nyo na yun nga, kasal or may trabaho. Ano yung clover natin dito sa dulo. Luck kasi yan. So, for some reason, sabi natin maiiba ang ihip ng kapalaran sa period na to. So, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Kasi pwede rin, ayun, matay ang ilaw. Happiness. Small happiness nga lang. Pero at least happiness pa rin yun. Pwede rin siyang may kinalaman sa surprise or
who knows, unexpected money. Pero pag money, small money, Clover kasi small. Pero money pa rin yun, di ba? Let's say, nakapulot kayo ng pera. Matutuwa ka na rin. Regardless kung magkano yun. At least nagkapera ka, di ba? Sayang din yun. Blessing na rin yun. Di ba? Nakapulot ka ng pera eh. Ganun dating. Nakapulot ka ng pera somewhere. Kapera kang di oras. May nakahulog ng pera na parang minalas siya pero sinuwerte ka. Kapera ka nga kasi nga nahulog ng ibang tao. Hindi naman niya hinanap or binalikan na parang meant to be. Yun dating na makita ng iba sa inyo. OMG. Ito nga unexpected money or who knows, kung di man ganun, baka all of a sudden may magbayad ng utang sa inyo. Pwede rin, di ba? Kapera kayo. Hindi nyo kasi inasahan na magbabayad pala ng utang yung kakilala nyo. Or saan ba pwede manggagaling yung pera? Or baka sa form ng gambling. Pwede rin kasing gambling yan eh. Pero again, magiging fortunate na lang, okay? Regardless kung anong fortune yan darating. Sa ganun. Ano pa ba pag Clover? Or let's say, ayaw nyo naman mag-resign or hindi pwede. Hindi kayo makaalis ba, in short. Let's say, hindi kayo makaalis sa sitwasyon. Although gusto nyo naman. Kaya lang nga, kasi nga nakakontrata kayo. At hindi pa, let's say, pwede. Magbabago ang ihip ng kapalaran, magiging hope na to. So, somehow, let's say, babait yung boss, yung ka-workmate, or asawa. For some reason, who knows. Pero at least, di ba, nabago somehow yung kapalaran dito. Okay? Pero kung trabaho, let's say, napaka-toxic talaga ng work. Doon papasok yung three of swords. Ang toxic ng work, yung environment, yung ka-workmate, yung boss, na nahihirapan na talaga yung iba sa inyo at gusto na nilang mag-resign. Let's say ganon. Magkakaroon ng new opportunity dito, oh. So, let's say, may mag-aalok ng trabaho sa inyo. Whether, nakita nyo lang yung, work, ang tawag nun? Work vacancy. Somewhere, tapos sabi, hiring daw sila. Nakausap nyo mismo yung, HR supervisor. Example lang. Or, may mag-aalok sa inyo na kakilala nyo, like friend, or habang nag-scroll kayo, nakahanap kayo ng for hiring daw, ganyan yung company. So, may opportunity naman, don't worry. So, kung gusto na talaga mag-resign, ayun. Dito tayo makaka-access sa Clover. Kumbaga siya card ng optimism. Na may chance pa. Okay? May chance pang mabago ang sitwasyon. Kung kasal, mahirap naman, di ba? Makipag-iwalay. Kasal pero kung toxic nga, sabihin natin abusive. Kasi magiging separation din naman to. So, choice yun. Choice yun ng kasal dito. Kung hiwalayin niya ba o hindi, may chance na makaalis siya sa sitwasyon. Siguro, may tutulong sa kanya or papayag yung asawa niya na maghiwalay na sila or baka maghiwalay nga sila or hiwalay na. Dito may new lover or new love interest na paparating sa Clover kasi nga nalaman siya sa new opportunity or good luck, good fortune.
surprise. Sabi ko ba yan? Anyways, in short, mababago ang ihip ng kapalaran or hangin. So, from sadness, kung nangyayari na to, let's say nangyayari na, sad na yung iba sa inyo, broken hearted, in pain, ito, may something na magpapasaya sa inyo. Okay? Kasi nga, happiness din to eh. May something or someone na magpapasaya sa inyo or situation. So, don't worry. Don't lose hope kasi hope din nga to. Or kung hiwalay na at let's say gusto pa ng reconciliation, pwede pa rin naman dun sa Clover. Kung yun ang gusto. Anyways. Oy, bago ko makalimutan, lagay tayo ng zodiac sign. So, kung ka-workmate, kasi iikot yung scenario natin sa workplace, di ba? So, regardless kung boss ba to o ka-workmate na, parang may bullying na nangyayari sa workplace. Ito yung kaaway na babait somehow. Sa period na to. Cancer, Virgo, Sagittarius. Ngayon, kung karelasyon, regardless kung ex na ba to or current partner, ito yung possible zodiac sign. Cancer, Leo, Aquarius. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Pisces, Libra, Aquarius ulit. Dito naman tayo sa deck ko. Last deck. Tarot cards din to, pero may message. So, regardless kung negative o positive yung mensahe dito, gentle pa rin yung advice. Yun ang maganda dito. Kasi angel to eh. Kalimutan ko yung pangalan eh, ng tarot cards na to. Basta angel siya eh. May angel oh. So again, basahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ayusin ko lang. Ayan. Sandali. Sabi dito, 8 of thought or 8 of swords. You may feel as though you're restricted by the circumstances you find yourself in. But that's just an illusion. Make a promise to yourself to refuse to be stuck in a situation that's making you unhappy. O, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina. Kasi nga, may 3 of swords tayo. Ayoko nang kunin. Mahirap eh. Don't wait for someone to come to the rescue when you can free yourself. Relatable, di ba? Doon sa sinabi ko na na-stuck dun sa sitwasyon, nakakontrata siya eh. Parang ganda naman ang mensahe. Yun din yung minessage, in-advise ko kanina. English lang. Pero kung maghihiwalay nga, di ba? May chance naman, di ba? Sabi ko kanina. Kung yan ang gusto. Let's say, nakakasakal talaga or abusive yung partner. Eto, 5 of, ano ba to? Action. Wands. 5 of Wands. Your angels want you to know that your current challenge pushes you to be assertive and self-confident. Be willing to stand up for yourself and defend your position. You have the right to excuse yourself from those who bring drama into your life. Oh, relatable din to dun sa may bullying, di ba? Oh, ito yung magkakaaway kasi sila magpamilya. Magpapamilya na magkakaaway sila. Nagbabatuhan sila ng snowball.
So, applicable to dun sa ano. Sa bagay, pwede rin mo dun sa mag-asawa na hindi na sila magkasundo. Ano. Ito kasi card ng ano, disagreements, arguments, or dun din sa ano, case ng bullying kanina sa workplace. Oh. Ano, sabi nga, stand up oh. Be willing to stand up for yourself and defend your position. Oh. Kung may bullying na nangyayari sa workplace. Ayun. Ito na yung huli. Oh, ito maganda. 10 of Cups tayo. Teka, ayusin ko lang. So, sabi naman dito, 10 of Cups. Life is blessing you with a wonderful and loving family. Great happiness pa ito. Great happiness and emotional fulfillment are now on the horizon. Harmony with those you love is assured by offering forgiveness, understanding, and kindness to others. You're rewarded with unconditional love. O, di ba? Yan din yung ano, sabi ko ngayon kung ang gusto magkabalikan pa, kaayos, or babait somehow. Yung mga nakaaway dito, kasi nga, yung clover natin ay luck at happiness. O, to, dito sinabi rin happiness. O. So, may chance talaga ng reconciliation kung yun ang gusto. Okay? Lalo na dun sa mag-lovers na nagkaaway. Malaki ang chance ng reconciliation. Bukod dun sa sinabi sa Clover, dito rin sinabi sa Tarot. So, may chance talaga ng reconciliation. Or happiness in general, regardless kung career or tawag dito, relationship yung tinopic. Pero sa case na to, 10 of Cups na to. Ito na yung pinaka-last na number sa Tarot cards. Ito na nga yung ultimate fulfillment. At least, dito may improvement. Small luck lang kasi yung Clover. Dito, ultimate na. Ultimate happiness. So, Clover, small happiness. Ito, ultimate happiness. Saka siya, minabasa rin ako na, hindi lang 9 of Cups yung all about wish come true. Pwede rin pala tong 10 of Cups. Nagulat na rin ako. Parang ang logic kasi, yung 9 of Cups, may wish ka na magkakatotoo na ikaw lang yung magbe-benefit. Ngayon, kung sa 10 of Cups, may wish ka na magkakatotoo na mai-share mo yung happiness sa ibang tao. Ganun dating. Hindi lang para sa'yo, kundi magbe-benefit din yung ibang tao. Ganun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.